Inampon ko ang batang pulubing tunay ko palang anak. Isang bilyonaryo ang nag-ampon ng batang pulubi, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan niyang ito pala ang tunay niyang anak sa kanilang dating kasambahay na matagal nang noalay sa kanya nang magpunta siya sa Europa. Halina't samahan ninyo kami sa paglalakbay ng kwento ngayong araw at muling tunghayan ang Cat Amazing Stories PH. Simulan na natin. Limos po, palimos po. Maawa na po kayo. Narinig ni Miguel ang mahinang tinig ng isang bata na tila nasa 7 taong gulang. Ito ang unang sumalubong sa kanya pagdating niya sa parking area ng gusaling pagmamayari ng kanyang pamilya sa San Martin. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, ilang minuto munang pinagmasdan ni Miguel ang bata. Nakita niya itong palaipat-lipat sa bawat sasakyan, maingat na kumakatok sa mga bintana, umaasang may magbibigay ng tulong. Habang pinapanood ang bata, dama ni Miguel ang awa, ngunit hindi rin niya naiwasang makaramdam ng galit. Sa kanyang isip, kung lahat ng magulang ay responsable sa kanilang mga anak, walang batang kailangang mamaalamos sa lansangan. Kawawang bata, kung mabuti lang sana ang mga magulang nila, siguradong hindi ito mamamaalamos, bulong ni Miguel sa sarili habang umiiling. Nang akma na niyang bubuksan ang pinto ng kanyang kotse, bigla siyang nagulat nang marinig ang mahinang pagkatok sa kanyang bintana. Hindi niya agad napansin ang bata na nasa tabi na pala ng kanyang sasakyan dahil sa kaliitan nito. Binuksan ni Miguel ang bintana, at sa unay balak niya itong itaboy upang hindi masanay sa pamamalimos. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, hindi niya nagawang sundin ang kanyang naunang plano. Sa halip, kinuha niya ang wallet mula sa kanyang bag at iniabot ang isang piraso ng perang papel na hindi na niya binilang, kasabay ng pagkaing hindi niya nagalaw. Habang nasa biyahe, hindi napigilan ni Miguel na kausapin ang bata. "Boy, hindi ka ba nag-aaral?" tanong niya, habang tinititigan ang maliit na mukha nito. "Hindi pa po," maikling sagot ng bata, na halatang nahihiya. "Ha, hindi ka pa nag-aaral? Bakit? Ilang taon ka na ba?" tanong muli ni Miguel, ngayon ay may halong pagtataka. Sa halip na sumagot, umiling lamang ang bata at itinaas ang kanyang maliliit na daliri, senadoryas na 7 na ang edad nito. Habang nakatingin sa bata, tila may kung anong damdamin ang umusbong sa puso ni Miguel. Sa kabila ng kakulangan sa salita, parang naipapahayag ng mga mata ng bata ang bigat ng kanyang dinadala, ang hirap at takot na dulot ng pamamalimos. Kita rin ni Miguel na hindi sanay ang bata sa ganitong gawain, na tila napilitan lamang dahil sa pangangailangan. "Boy, sabihin mo sa mga magulang mo na mag-aral ka na sa darating na pasukan. Huwag ka nang masyadong magtagal sa ganitong lugar. Maraming sasakyan dito at napakadelikado," mahinahong pakiusap ni Miguel sa bata. Ngiti lamang ang isinagot ng bata bago ito tumalikod kay Miguel at mabilis na tumakbo patungo sa 2 bagong sasakyan na kara-rating lang sa parking area. Habang pinagmamasdan ang papalayong bata, napailing na lamang si Miguel habang bumababa siya mula sa kanyang kotse. Ramdam niya ang awa para sa bata, isang damdaming bihira niyang maramdaman dahil hindi siya likas na mahilig sa mga bata. Sa katunayan, ngayon lamang siya nakipag-usap sa isang batang pulubi. "Sir," biglang narinig ni Miguel ang sigaw ng bata, kaya't napalingon siya rito. Nakita niya itong nakangiti at nag-thumbs up pa sa kanya. Hindi napigilan ni Miguel ang mapangiti at nag-thumbs up din pabalik. Sa simpleng kilos na iyon, tila may humaplos sa puso niya, isang damdaming bago at hindi niya maipaliwanag. "Masaya siguro ang makong na yun dahil marami ang nakulimbat na pera sa akin," biro ni Miguel sa sarili habang umiiling ngunit may ngiti sa kanyang labi. Habang naglalakad sa hallway ng gusali, hindi niya maiwasang balikan sa kanyang isip ang wangis ng bata, ang inosente nitong mukha na palangiti ngunit tila nababalot ng lungkot ang mga mata. Ang mga ilog nito ay parang may kwento ng kahirapan na hindi kayang itago. Pagdating sa harap ng nakaposte sa gwardiya ng gusali, huminto si Miguel at nagtanong, "Good morning, Manong. Kilala mo ba yung batang namamaalamos sa parking area?" Sabay turo niya sa direksyon ng bata. "Ah, hindi po sir eh. Bago lang po yan dito. Mga 3 araw ko pa lang po siya nakikita dyan," sagot ng gwardiya, na halatang nag-aalala. "May ginawa po ba siya sa inyo, sir?" "Wala naman. Nakakaawa lang dahil sa murang edad niya natututo na siyang maghanap ng pera sa pamamagitan ng pamamalimos," sagot ni Miguel na may halong lungkot sa boses. "Oo nga po sir, pero ano po, paalisin ko na lang po ba siya sa parking area?" tanong ng gwardiya,
tila naghihintay ng utos. Huwag na, hayaan mo na lang siyang maghanap buhay dyan sa parking area. Marangal naman ang ginagawa niya, kahit papaano, mabilis na sagot ni Miguel, na may halong pakikiramay. Sige po sir, pero babantayan ko po ang kilos niya para masigurado naming ligtas siya sa mga sasakyan, sagot ng gwardiya na may respeto sa tono. Salamat, Manong. Bantayan mo na lang siya, mahinahong utos ni Miguel, sabay sulyap muli sa bata na abala sa paglapit sa iba pang mga sasakyan. Pagkatapos makausap ang gwardiya, dumiretso si Miguel sa control room ng gusali. Doon, kinausap niya ang mga personnel na nakatalaga sa departamento ng kuryente, elevator, tubig, at CCTV. Iniutos niya na panatilihing bukas 24/7 ang lahat ng CCTV sa gusali, lalo na sa parking area. Habang tinitingnan ang mga footage mula sa CCTV, hindi niya maiwasang balikan ang imahe ng bata. Kitang-kita niya sa screen ang bata na palaipat-lipat sa pagkatok sa mga bintana ng mga sasakyan, umaasang may magbibigay ng tulong. Habang patuloy niyang pinapanood ang bata, lalo lamang lumalim ang kanyang awa. Hindi niya matagalan ang eksenang iyon kaya't nagdesisyon siyang lumabas ng control room at dumiretso na lamang sa kanyang opisina. Ngunit kahit nasa opisina na siya, hindi pa rin mawala sa isip niya ang inosenteng mukha ng bata at ang ngiting tila may dalang pag-asa kahit sa gitna ng kahirapan. Maagang dumating si Miguel sa kanyang opisina sa project site sa San Martin. Dahil wala pa ang kanyang mga kasama, nagkaroon siya ng pagkakataon na magpahinga at mag-relax habang umiinom ng mainit na kape matapos ang mahabang biyahe. May natitirang halos 1 oras bago magsimula ang nakatakdang emergency meeting, kaya't sinulit niya ang mga sandaling ito upang maghanda. Sanay na si Miguel sa kanyang work routine sa buong taon. Ang kanyang trabaho ay laging nauuwi sa pagbisita sa mga problemadong project site, kung saan madalas siyang tumitigil ng halos 1 buwan upang tiyaking maayos ang lahat. Sa pagkakataong ito, ang project site sa San Martin ang may pinakamalaking hamon. Ang pangunahing problema ay ang pagkaantala ng supply ng mga materyales para sa itinatayong mall sa lugar. Alam ni Miguel na kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, malaki ang posibilidad na hindi matapos ang proyekto sa itinakdang completion date. Bukod pa rito, napansin din niya ang mabagal na kilos ng mga trabahador, na nagdulot ng mas malaking pangamba sa kanya. Agad na nagtungo si Miguel sa construction office ng San Martin upang masuri ang sitwasyon. Isa-isa niyang binasa ang mga dokumentong kakailanganin para sa meeting. Pagdating ng kanyang mga kasosyo sa negosyo, nagkaroon lamang ng saglit na kamustahan bago agad sinimulan ang pagpupulong. Ang diskusyon ay tumagal hanggang tanghali, at sa pagtatapos nito, ramdam na ni Miguel ang matinding gutom. Kung ihahalin tulad sa isang cellphone battery, pakiramdam niya ay nasa 1 bar na lamang siya, malapit nang maubos ang kanyang enerhiya. Napagdesisyonan niyang umalis muna sa opisina upang makapagpahinga. Pagod na ibinagsak ni Miguel ang kanyang katawan sa driver's seat ng kanyang kotse. Gusto na niyang dumiretso sa hotel na pansamantala niyang tutuluyan sa loob ng 1 buwan. Kailangan niyang mag-half day upang makabawi ng lakas, at ipagpapaliban na lamang niya sa susunod na araw ang may sensinang pagharap sa mga problema ng proyekto. Habang nasa loob ng kanyang sasakyan, nagpaling-galing si Miguel sa paligid, tila may hinahanap ang kanyang mga mata. Ngunit nang hindi niya ito makita, nagpasya na lamang siyang umalis. Bago dumiretso sa hotel, dumaan muna siya sa isang convenience store. Habang umiikot sa loob, naghahanap siya ng makakain at maiinom. Nang makita niya ang mga chocolates at biscuits na nakadisplay, bigla niyang naalala ang batang namamaalamos sa parking area kaninang umaga. Hindi siya nagdalawang isip na kumuha ng marami upang maibigay ito sa bata. Bukod dito, bumili rin siya ng mga maiinom at iba pang pagkain para sa sarili. Pagdating sa hotel, hindi maipaliwanag ni Miguel ang nararamdaman. Parang pinaghahandaan na niya ang bawat araw na magkikita sila ng batang pulube. Naglaan pa siya ng oras upang magpalit ng tig-20 na papel, iniisip na mas magiging madali para sa bata ang pagtanggap ng tulong. Sa bawat hakbang na ito, ramdam ni Miguel ang kakaibang saya na ngayon lamang niya naranasan. Hindi niya maipaliwanag ang dahilan, ngunit daman niya ang koneksyon sa bata. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang kasiyahang dulot ng ginagawa niya, na tila tugon sa isang tahimik na hiling ng kanyang puso. Sa tuwing umaga, tuwing papasok si Miguel sa opisina, ay palaging naroon ang batang pulubi na naghihintay sa parking area.
Ang batang ito ay tila ba sanay na sa kabutihang loob ni Miguel, na araw-araw ay nagdadala ng pagkain at nagbibigay ng pera sa kanya. Hindi lamang simpleng tulong ang iniaabot ni Miguel, madalas ay dinadamihan pa niya ang pasalubong upang masiguro na ang bata ay makakauwi na agad sa kanilang bahay at hindi na kailangang maghintay pa ng ibang sasakyan upang mamaalamos. Dahil sa pagiging regular ng kanilang pagkikita, natutunan na ng bata ang eksaktong oras ng pagdating ni Miguel. Sa tuwing papasok ang sasakyan ni Miguel sa parking area, agad na matatanaw ng binata ang bata, na tila ba isang anak na sabik sa pagdating ng kanyang ama. Ang eksenang ito ay naging bahagi na ng umaga ni Miguel, at sa kabila ng bigat ng mga problemang kinakaharap niya sa project site sa San Martin, ang sandaling ito ay nagdadala ng kakaibang saya at kagaanan sa kanyang araw. Sa tuwing magtatagpo sila, naglalaan si Miguel ng ilang minuto upang makipag-usap sa bata bago siya pumasok sa opisina. Ang bata naman, matapos tanggapin ang biyaya mula kay Miguel, ay agad nang umuwi sa kanilang bahay. Ang simpleng interaksyon na ito ay naging mahalagang bahagi ng umaga ni Miguel, na nagbibigay sa kanya ng positibong enerhiya upang harapin ang mga hamon sa trabaho. Sa katunayan, dahil dito, naging mas magaan para kay Miguel ang kanyang pananatili sa San Martin, at mas mabilis niyang nasolusyonan ang mga problema sa proyekto. Ngunit sa ika-20 araw ng kanyang pananatili sa San Martin, napansin ni Miguel ang isang kakaibang pagbabago. Sa umagang iyon, habang papasok siya sa parking area, hindi niya nakita ang batang palaging naghihintay sa kanya. Walang sumalubong sa kanya, na labis niyang ikinagulat. Nakakapanibago, bulong ni Miguel sa sarili. Agad niyang tinawag ang gwardiya upang magtanong. Manong, napansin mo ba ang batang palaging namamaalamos dito sa parking area? Tanong niya nang may halong pag-aalala. Hindi ko napansin, sir. Kanina pa, mula umaga, wala pa siyang dumadaan dito, sagot ng gwardiya. Saglit na tumingin si Miguel sa paligid, umaasang matatanaw ang bata. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito makita. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, kinailangan na niyang umalis upang bumalik sa Maynila. Bago siya tuluyang umalis, iniabot niya ang kanyang calling card sa gwardiya at nagbilin, Manong, kung makita mo ang bata, pakisabi na tawagan ako kaagad. Habang nasa daan na palabas ng parking area, hindi maalis sa isip ni Miguel ang bata. Sa gitna ng kanyang mahabang biyahe, bigla niyang natano si Emilio, ang batang kanyang hinahanap. Naglalakad ito sa gilid ng kalsada, nakayapak, at suot pa rin ang damit na ibinigay niya noong nakaraang araw. Halatang hindi pa ito nakaligo at tila ba nawawala sa sarili. Agad na pumarada si Miguel sa tabing daan at tinawag ang bata ng malakas, Emilio. Sa lakas ng kanyang boses, napalingon ang bata sa kanya. Dahil nasa magkabilang panig sila ng kalsada, naghintay muna si Miguel na hamupa ang daloy ng trapiko bago siya tumawid upang lapitan si Emilio. Agad-agad na hinawakan ni Miguel si Emilio at pinasakay ito sa kanyang sasakyan. Doon sila nag-usap ng masinsinan tungkol sa nangyari. Habang nag-uusap, iniabot ni Miguel ang inihandang pagkain na nakabalot sa isang maayos na paper bag. Plano na sana niyang ihatid si Emilio pauwi, ngunit sinabi ng bata na kasalukuyan siyang nasa isang ospital sa San Martin. Bagamat nais ni Miguel na samahan si Emilio papasok sa ospital, hindi niya magawa dahil sa kakulangan ng oras, kailangan na niyang bumalik sa Maynila. Sa halip, mabilis niyang hinugot ang ilang salapi mula sa kanyang pataka, maingat na binalot ito sa papel, at inilagay sa loob ng paper bag kasama ng pagkain. Nang bumaba si Emilio mula sa sasakyan, dala-dala nito ang paper bag habang taos-pusong nagpapasalamat kay Miguel. Bago tuluyang umalis, banilinan pa ni Miguel ang bata na maghintay sa kanyang pagbabalik, kasabay ng pangakong muli silang magkikita. Pagdating sa Maynila, hindi maialis sa isip ni Miguel ang pag-aalala para kay Emilio. Hindi niya maipaliwanag ang koneksyon na nararamdaman niya para sa bata, tila ba may espesyal na puwang ito sa kanyang puso. Sa kanyang isipan, unti-unti nang nabubuo ang ideya na ampunin si Emilio upang mabigyan ito ng mas magandang kinabukasan. Darating tayo dyan, bulong ni Miguel sa kanyang sarili, puno ng determinasyon. Isang araw, kinausap niya ang kanyang abogado upang alamin ang proseso ng pag-aampon. Alam niyang hindi magiging mahirap para sa kanya ang hakbang na ito dahil sa kanyang estado sa buhay. May kakayahan siyang magbigay ng komportableng buhay sa bata, pati na rin ng magandang kinabukasan, at sigurado siyang magagawa niya ito ng buong puso.
Subalit sa kabila ng kanyang determinasyon, may bahagi ng kanyang puso na tila ba nagdadalawang isip. Ang damdaming ito ay nag-ugat sa isang maling desisyon na ginawa niya noon. Kung hindi lamang siya nagpatalo sa takot, maaaring hindi siya umabot sa puntong ito ngayon. Naniniwala si Miguel na si Emilio ang maaaring maging daan upang maibsan ang kirot ng kanyang nakaraan at makapagsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Habang nag-iisa si Miguel sa kanyang kwarto, nagbalik tanaw siya sa mga alaala ng nakaraan. Binuksan niya ang kanyang espesyal na cellphone, kung saan tanging isang tao lamang ang may access, si Isabela. Sa kabila ng maraming taon na ang lumipas, umaasa pa rin si Miguel na balang araw ay magpaparamdam si Isabela. Madalas niyang tingnan ang inbox ng cellphone na iyon, kahit wala namang bagong mensahe. Si Isabela ang naging bahagi ng isang masalimuot ngunit mahalagang yugto sa buhay ni Miguel, isang yugto na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Habang nakahiga sa kanyang kama, maghahating gabi na ngunit hindi pa rin siya makatulog. Mahal na mahal niya si Isabela, ngunit nagawa niyang ilihim ang kanilang relasyon dahil sa takot na hindi ito matatanggap ng kanyang pamilya. Si Doña Teresa, ang kanyang ina, ay palaging wala sa bahay, kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Miguel na makausap si Isabela ng malaya. Lumalim ang kanilang relasyon, subalit ito'y naging lihim na nagbunga ng mas malaking problema. Nang malaman ni Isabela na siya ay nagdadalang tao, nagkaroon sila ng may sensinang pag-uusap. Hindi mapigilan ni Isabela ang pag-iyak nang sabihin ni Miguel ang kanyang plano para sa bata sa sinapupunan nito. Mahal kita, pero ayaw kong masaktan ka, mariing paliwanag ni Miguel habang naluluha rin. Ipinaliwanag niya ang kanyang takot, ang galit ni Doña Teresa at ang posibilidad na mawalan siya ng mana. Pareho silang hindi pa handa sa ganitong sitwasyon, at natatakot silang parehong maghirap, pati na rin ang bata. Ang mga alaala ng nakaraan ay patuloy na bumabagabag kay Miguel. Alam niyang ang kanyang mga desisyon noon ay nagdulot ng sugat hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Isabela. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa siyang sa pamamagitan ng pag-aampon kay Emilio, magkakaroon siya ng pagkakataon na itama ang kanyang mga pagkakamali at magsimula muli. Kung iyan po ang nais ninyo, sige, malungkot na tugon ni Isabela, habang pilit na tinatanggap ang kasunduan nila ni Miguel matapos ang mahabang pag-uusap at paliwanagan. Bagamat masakit sa kanyang damdamin, napagkasunduan nilang ito ang tamang hakbang upang maayos ang lahat. Ilang minuto rin silang nagyakapan ng mahigpit, tila ayaw nilang bitiwan ang isa't isa. Wala nang salitang lumalabas mula sa kanilang mga labi, ang kanilang mga puso na lamang ang nag-uusap. Kinabukasan, malungkot na nagpaalam si Isabela sa mayordoma upang magbakasyon ng 15 araw. Napansin ng mayordoma ang kanyang kalagayan at pumayag ito. Siguraduhin mong babalik ka sa takdang araw, Isabela, paalala ng mayordoma sa dalaga. Opo, Manang. Babalik ho ako, sagot ni Isabela, ngunit halata sa kanyang boses ang lungkot at panghihina. Parang kailangan mo nga talaga ng pahinga, Isabela. Mukha kang namumutla, puna ng mayordoma habang tinitingnan ang dalaga. Habang nagaganap ang usapan, tahimik na nakikinig si Miguel mula sa di kalayuan. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at labis siyang nag-aalala sa desisyon ni Isabela na magbakasyon. Alam niya ang maaaring mangyari sa loob ng mga araw na iyon. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili, palihim siyang napaluha, ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin ang desisyon ni Isabela. Agad niyang sinundan ang dalaga sa maid's quarter at mahigpit itong niyakap. Sorry, I'm so sorry, mahinang bulong ni Miguel kay Isabela. Ngunit pinili ng dalaga na manatiling tahimik upang hindi na humaba pa ang usapan. Nang makaalis si Miguel, saka lamang bumagsak ang luha ni Isabela habang inaayos ang ilang gamit na dadalhin niya. Maingat niyang isinilid ang mga ito sa isang maliit na bag, habang ang iba pang damit na hindi niya kailangan ay ibinalik niya sa aparador. Sa kanyang pag-aayos, nahulog mula sa kama ang isang puting sobre na may malaking halaga ng pera. Alam niyang galing iyon kay Miguel dahil sa nakasulat sa maliit na papel na nasa loob ng sobre. Binasa niya ang sulat habang pinipigil ang pagluha. Gamitin mo ang perang yan, mahal ko. Hihintayin kita sa pagbalik mo. Patawarin mo ako, nakasaad sa sulat. Sa pagsisimula ng bakasyon ni Isabela, nanatili si Miguel sa loob ng kanyang kwarto at hindi lumabas. Nag-aalala naman si Doña Teresa, ang kanyang ina, sa kakaibang ikinikilos ng anak.
Pumanhik siya sa ikalawang palapag ng mansyon gamit ang elevator at tinungo ang kwarto ni Miguel. Maraming beses siyang kumatok bago binuksan ng binata ang pinto. "Oh, anong nangyari? Bakit parang nagkukulong ka?" tanong ni Doña Teresa, bakas sa mukha ang pag-aalala. "Wala po, Maria. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko, pero ayos lang naman po ako," sagot ni Miguel, pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. "O siya, mamayang hapunan, bumaba ka na at may pag-uusapan tayo ng amo mo," utos ni Doña Teresa bago siya tumalikod at iniwan si Miguel sa kwarto. "Opo, ma." Maikling tugon ni Miguel, na muling naiwan mag-isa, tahimik na nilulunod ang sarili sa bigat ng kanyang damdamin. Makalipas ang 15 araw, bumalik na nga si Isabela sa mansyon at masaya itong sinalubong ng mayordoma. Masaya din ang kanyang mga kasama sa bahay dahil sa pagbabalik niya. Umikot ang mga mata ni Isabela sa paligid na tila ba may hinahanap. Gusto niyang magtanong sa mga kasama kung nasaan si Miguel, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili nang biglang lumapit sa kanya ang isa pang katulong sa mansyon at may mahinang sinabi sa kanya. "Swerte ang pagbalik mo, Isabela, dahil wala tayong mga amo. Nandoon lahat sa bakasyon hanggang 1 buwan," wika nito sa dalaga habang nakangisi. Masaya ang lahat sa mga oras na yun at nagpalakpakan pa, maliban lang kay Isabela. Ngumiti lamang ito habang palingalinga. Pagkatapos ng maikling usapan ay tinungo na nga niya ang maid's quarter na siya namang pagsunod sa kanya ng mayordoma. Hindi na sinayang pa ni Isabela ang pagkakataon at nagpaalam ito na hindi muna siya mamasukan at bumalik lang ito sa mansyon upang kunin ang mga naiwang gamit niya. "Ha, bakit naman, Isabela?" tanong ng mayordoma na bakas ang pagkabigla. "Kasi po, nagkasakit ang tatay ko, manang, at kailangan kong bumalik agad sa probinsya dahil walang nag-aalaga sa kanya," tugon ni Isabela na nagsasabi na lamang ng kasinungalingan upang payagan siya ng mayordoma at makaalis na nga sa mansyon kahit walang kapalit na katulong sa mas madaling panahon. "Sige, at wala naman akong magagawa dahil para sa akin mas importante ang pamilya mo," nakangiti pero nalulungkot na sagot ng mayordoma. "Salamat, manang." "Salamat ho." Pabalik-balik na pasalamat ni Isabela sa mayordoma dahil naintindihan nito ang kanyang pitse sinasabing paliwanag. "Kung magiging maayos na ang lahat, Isabela, maaari ka namang bumalik dito sa mansyon. Gusto kita dahil mabait at masipag ka," wika ng mayordoma na may halong pag-aalala. "Salamat po sa pagtitiwala," ipinahatid ng umitim na lamang si Isabela dahil nakukonsensya siya sa mga sinabi nitong kasinungalingan. Itinakda na nga ng mayordoma ang pag-alis ni Isabela sa mansion bukas makalawa. Eksakto 1 buwan naman at nakabalik na sina Doña Teresa, Don Emilio at Miguel galing sa bakasyon sa Europa. Diretso ang dalawang matanda sa kanilang kwarto upang makapagpahinga, gayon din si Miguel. Pero may hinahanap ang kanyang mga mata dahil hindi niya nakita si Isabela. Pagkabigay sa mga pasalubong para sa mga kasambahay, pakunwaring naglalambing ito sa mayordoma na ipahatid kay Isabela ang pagkain niya sa kwarto. "Sir, wala na po si Isabela dito sa mansyon. Umalis na po," balita nga ng mayordoma. "Bakit daw, manang? Hindi ba 15 days vacation lang ang hiningi niya sa'yo?" Nabigla nga ito. "Oo nga, sir. Bumalik nga siya dito matapos ang kanyang bakasyon, pero nagpaalam din kaagad." "Bakit daw? Anong dahilan, manang?" "Nagkasakit daw ho ang kanyang ama sa probinsya. Kailangan daw ho niyang alagaan ito eh. Wala na ba siyang ibang sinabi sa'yo, manang?" "Wala naman po, sir, maliban lang doon sa nagkasakit ang kanyang ama," sagot ng mayordoma na nagtataka ngayon dahil halatang sobrang pag-aalala ng binata sa katulong nila. Napahilamos na lamang ng palad sa mukha si Miguel at walang imik na tumalikod at tinungo ang kanyang silid. Hindi pa man nilapag ang dalang bag sa balikat ay may kinuha na nga itong cellphone sa kanyang drawer. Ito ang telepono na ginagamit niya sa pagtawag at pang-text kay Isabela. Sinimulan na nga niyang i-dial ang numero na pagmamay-ari ng dalaga ngunit nasa out of coverage area ito. Binuksan din niya ang inbox ng telepono at nagbabaka sakaling may mensaheng iniwan si Isabela ngunit wala rin siyang nakita. Maraming beses na rin niyang tinawagan ang numero ngunit wala pa rin siyang napala. "Isabela, please buksan mo naman ang telepono. Sagutin mo ang tawag ko. Maawa ka." Pigil bagang na pabalik-balik na yuzel ni Miguel habang pabalik-balik ang lakad sa loob ng kwarto.
Gusto niyang sumigaw, gusto niyang umiyak, ang ilabas ang lahat ng emosyon, ngunit napaluhod na lamang ito sa gilid ng kanyang kama habang kuyom ang mga palad dahil hindi niya alam kung saan magsimulang hanapin si Isabela. Ibinalik niya ang telepono sa drawer na may panghihinayang. Alam ng puso niya kung ano ang pinaghihinayangan niya, ngunit sinarili na lamang niya yon. Yun nga ang nangyari dati. Magipit na taon na nang umalis ng mansyon si Isabela, ngunit laman ng isip pa rin siya ni Miguel sa araw-araw at laging dalangin nito na sana magkita silang muli. Si Isabela pa rin ang sigaw ng puso ni Miguel, dahilan upang hindi nito napupusuan ang kahit sinong babae, mga babaeng nasa alta siyudad, mga babaeng napili ng kanyang ina. Wala pa rin itong planong mag-asawa kahit sa edad niyang 30 at sa kabila ng pagpumilit ng kanyang mga magulang na mag-asawa dahil sabik na nga silang magkaapo. Ano ba, Miguel? Kailan ka ba mag-aasawa? Tanong pa nga ng kanyang ina. Hindi ko pa po nakikita ang mamahalin ko, ma, sagot ni Miguel. Pero ang totoo, meron lang kasing isang babaeng nag-iisa sa puso niya. Bakit? Wala pa ba yun sa mga babaeng nireto ng mama mo sa'yo? Tanong naman ni Don Emilio. Gusto ko nang magkaapo, Miguel, kaya mag-asawa ka na, utos ni Don Teresa. Oo nga naman anak, dahil sa usapang ayon nakita niyang nakangiti ang kanyang ama ay naisingit kaagad ni Miguel na parang pabiro ang pagkasabi na mag-aampon na lamang siya ng isang batang lalaki habang kumakain. Ikinwento ni Miguel sa mga magulang ang batang nakilala nito sa San Martin, ngunit kaagad na nagpakita ng pagtutol si Doña Teresa sa aspeto ng adopsyon. Batid na ni Miguel na hindi niya madaling makumbinse ang ina sa mga ganoong usapan, kaya idinaan na nga lamang niya sa mga biro ang mga pagkukwento tungkol sa bata. Alam mo pa, magkapangalan kayo ng batang yon dahil Emilio din ang pangalan niya. So kapag nampan ko siya, magiging the third na siya dahil Miguel Emilio din ang totoong pangalan ko, hindi ba? Pasimpleng sinabi niya ito sa mahabang malawak ang ngiti. Muling umiti ng bahagya si Don Emilio sa sinabi ng anak habang nakakunot naman ang noon ni Doña Teresa, at biglang iniba nito ang usapan at nabaling ito sa negosyo ng pamilya. Pagkatapos ng hapunang iyon, kaagad na bumalik si Miguel sa kanyang kwarto na nasa second floor ng mansion at tinungo nito ang drawer kung saan nakalagay ang mga lumang larawan niya. Kinuha niya ang mga ta at inilapag sa kanyang kama habang inisa-isang tinignan ang mga larawang yun na pangiti ito sa kanyang mga nakita. Ang cute ko pala nung bata pa ako, pulong niya. Siguradong cute at gwapo rin sana ang anak namin ni Isabela, biglang pahabol nga niya. Isang lumang litrato niya ang tila na malikmatatahanan dahil kamukang kamukha ito ng batang si Emilio na aampunin nga niya, nagpabilis ito sa tibok ng kanyang puso. Dali-daling kinuha ni Miguel ang cellphone kung saan nakuna niya ang picture ni Emilio habang namamalamos kuha ito mula sa loob ng kanyang sasakyan. Sinisipat ni Miguel ang lumang litrato sa kaliwang kamay at ang picture sa gallery ng cellphone na nasa kanang kamay nito. Halos magkahawig ang mukha ng dalawang batang ta, bulong ni Miguel sa sarili na nagpapalakas pa sa kanyang plano na ituloy ang adoption ng bata, kaya dali-dali niyang inayos ang mga kakailanganin sa pagbalik niya sa San Martin kinaumagahan. Habang binabaybay nga ang kahabaan ng National Highway palabas ang Metro Manila, biglang tumawag si Don Silo, tinatanong kung nasan siya. Dito na nagsimulang magsinungaling si Miguel. Pinaniwala ni Miguel ang ina na dadalo nga siya sa isang 3-day business meeting. Pero ang totoo, tatanggo lamang siya sa San Martin hindi dahil sa trabaho kundi dahil sa batang si Emilio na nga akong babalik niya ito. Dahan-daang binubuo ni Miguel ang plano sa isip nito. Kailangan niyang makausap ang mga magulang ni Emilio para sa adoption ito. Kailangan lamang niya na maipaliwanag ng maayos ang mga magulang ng bata na malaking tulong para sa kinabukasan ni Emilio. Hindi naman niya ito ipagkakait sa tunay na magulang, ngunit sa kanya titira si Emilio. Habang lumalaki ito, lahat ng plano at paliwanag ay plantsado na sa utak ni Miguel upang makumbinsi nito ang mga magulang ni Emilio na ipaampon sa kanyang bata. Handa na siyang harapin ang mga magulang ni Emilio. Sa araw ding iyon, narating na ni Miguel ang San Martin at dumiretso ito sa ospital kung saan niya huling hinatid si Emilio. Dali-dali nga ang tinungo ni Miguel ang hallway ng ospital patungo sa female ward. Doon natagpuan niya si Emilio habang nakupo sa silyang nagmamasid na tutulog kasama ang ina. Muling nahabag ang puso ni Miguel dahil sa nakitang siksik ang pasyente sa mainit na kwarto na nagtitiis sa 2 ceiling fan lamang. Paano gagaling ang mga may sakit dito kung ganito kasikip at kainit ang kwarto? Bulong nga niya sa kanyang sarili. Gusto niyang surpresahin si Emilio habang bitbit ang mga dalang pasalubong hanggang sa makita nga niya ang isang na babaeng binabantayan ng bata. Walang iba kundi si Isabela.
Nanlaki lamang ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Gusto niyang magsalita subalit walang boses na lumabas sa kanyang bibig. Gusto niyang maiyak subalit pigil na pigil niya ang kanyang mga luha. Mahigpit na lamang siyang napahawak sa maliit na balikat ni Emilio na siya namang biglang nilinggan ng bata. Sir Miguel, nandito ka na. Baka nananaginip lang po ako, wika ng kawawang bata habang nagsimulang tumulo ang luha na animoy nakakita ng pag-asa nang makita sa kanyang harapan si Miguel. Hindi na sumagot si Miguel bagkus ay iniyakap niya ng mahigpit ang kaawa-awang bata habang ang kaliwang palad nito ay nakahawak sa isang kamay ni Isabela na nanatiling tulog dahil kalalabas pa lang nito sa operating room. Huling bill ng doktor na mamayang hateng gabi o kaya bukas pa ng umaga ang posibleng paggising ng pasyente. Hindi inasahan ni Miguel na sa ganitong sitwasyon niya muling nakita si Isabela, ang babaeng pinakamamahal niya. Ramdam ni Miguel ang galit niya sa kanyang sarili at ang sundot ng konsensya kung may mangyaring masamman kay Isabela. Nagsisisi din ito kung bakit hindi siya bumaba ng sasakyan noong huling inihatid niya si Emilio. Kung sinunod ko lang sana ang naramdaman ko noong inihatid ko si Emilio, hindi ka sana nagtiis sa ganitong lugar. Mahal ko, pagsisising usual ni Miguel sa sarili nito habang hawak ang isang kamay ni Isabela. Kaya walang sinayang na oras si Miguel at inesikaso ang paglipat kay Isabela sa isang pribadong kwarto. Sir Miguel, mahal po daw ang kwartong ito, wala po akong pangbayad wika ng cute na batang si Emilio. Bakit ako ang sinabi mo, Emilio? Ikaw lang ba ang mag-isang nag-aalaga rito sa nanay mo? Nagtataka na may paniniguro ang tanong ni Miguel. Ako lang pong nag-aalaga kay nanay kasi nasa malayo raw po, si tatay malungkot na sagot ni Emilio. Nasaan pala ang tatay mo, Emilio? Maaari ba natin siyang puntahan para ipaalam ang nangyari sa nanay mo? Tanong ulit ni Miguel na may halong pagtataka. Sabi ni nanay, hindi raw namin kayang puntahan ang lugar ni tatay dahil nasa sobrang layo raw po ito. Hintayin na lang daw namin kung kailan kami pwedeng makasama ni tatay, paliwanag ng bata habang namumuo ang luha sa mga mata nito. Hayaan mo na, huwag ka nang malungkot dahil ako ang bahala sa inyo ng nanay mo. Paniniguro ni Miguel kay Emilio, at dito na nagsimula ang sunod-sunod pa ng mga katanungan ni Miguel kay Emilio na nasagot naman ng maayos ng matalinong bata. Nagsimula na ring magtagpo. Ramdam na ni Miguel na anak niya si Emilio, ngunit kailangang malaman niya mula kay Isabela ang buong katotohanan. Ang lumang larawan niya na nasa kanyang pataka at sa wangis ni Emilio nakaharap niya ngayon ay halos magkapareho dahil walang pinagkaiba ang hugis ng ilong, mata, noo, at mukha, pati na ang kulay ng balat. Bakas na sa mukha ni Miguel ang kasabikang marinig ang katotohanan, kaya't lagi nitong pinipisil-pisil ang kamay ng babae upang gumising na, ngunit tulog pa rin ito dahil sa epekto ng gamot. Nakatulog na nga rin si Emilio. Palaipat-lipat na ang tingin ni Miguel sa natutulog na mag-ina. Hindi niya akalaing matatagpuan sa ganitong sitwasyon ang babaeng mahal niya. Ngayon ay buo na ang kanyang loob na babawi siya rito at hindi na niya ito iiwan kahit na ano pa ang mangyari, kaya na nga niyang harapin ang posibleng galit ng ina na si Doña Teresa. Pagkatapos ngang titigan ni Miguel si Isabela, hinalikan niya ito sa kanyang noo, hinaplos ang kanyang pisngi sabay sabing, miss na kita. Nakayukong nakatulog si Miguel sa gilid ng hinihigaan ni Isabela nang magising ang dalaga. Nagtataka siya kung sino ang taong ito na nasa tabi niya dahil matiwasay na nakatihaya sa pagtulog ang anak na si Emilio sa isang maliit na sofa. Pinagmasdan ng paligid at napansin nitong ibang-iba ito sa kanyang pinagmulang kwarto bago siya dalhin sa operating room. Bahagyang natakot si Isabela sa paniniwalang baka wala na nga siya dahil halos puting malinis na kurtina ang nasa bintana at puting pintura sa dingding, gayon din ang puting unan at kumot niya. Muling ipinikit ni Isabela ang kanyang mata habang kinukurot-kurot ang sariling braso sa paniniwalang nanaginip lamang siya, ngunit sa muling pagbukas ng mga mata nito, ganoon pa rin ang kanyang nakikita, walang pagbabago. Sila lamang tatlo ang nasa loob ng malinis at maaliwalas na kwarto. Wala na ito sa masikip, mainit, at maingay na wardroom ng ospital. Iginagalaw niya ang kanyang katawan upang magising ang taong nakayuko sa kanyang higaan. Ramdam na iyon ni Miguel. Nagising na si Isabela subalit bigla siyang tinablan ng hiya at takot sa mga sandaling iyon. Saglit itong nag-isip kung papaano harapin si Isabela, kaya't nagtulog-tulugan pa ito para mag-ipon ng lakas at nag-usal pa ito ng dasal, Diyos ko po, sana mapatawad niya ako. Huminga ng malalim si Miguel at dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo.
Hindi naman makapaniwala si Isabela sa kanyang nakita. Miguel. Teka, nananaginip ba ako? Tanging sambit ni Isabela habang nakatabo ng dalawang kamay sa bibig at nagsimulang pamatak ang mga luha sa pisngi nito. Hindi ito panaginip, Isabela. Totoo. Nandito na ako. Dagli ang sagot ni Miguel na di mo ari ang gagawin dahil nagsimula nang ang gumagaralgal ang kanyang boses. Paano mo nalaman na nandito kami sa ospital? Mahinang tanong ni Isabela habang nagpapahid ng mga hindi na mapigil ang luha. Hindi na sinagot ni Miguel ang tanong ni Isabela dahil niyakap niya na lamang ito at dahan-daang napayakap si Isabela habang puno ng luha ang kanilang mga mata. Tama na. Huwag ka nang umiyak dahil mahina ka pa, pakiusap sa kanya ni Miguel habang hinaplos ang ulo at likod nito na siya namang paggising ni Emilio. Nay, tawag ni Emilio sa kanyang ina at dali-daling nilapitan si Isabela sa akal ang napano ito. Nay, anong nangyari sa'yo? May masakit po ba sa inyo? Sir, anong nangyari kay nanay? Bakit yakap mo ang nanay ko? Kinakabahan at sunod-sunod na tanong ni Emilio habang palay-patlipat ang tingin nito kay Miguel at Isabela. Emilio, anak, may sasabihin ako, mahina ang tawag ni Isabela sa kanyang anak. Sa paglapit ni Emilio sa kanyang ina ay hinarap kaagad ito ni Miguel habang nakaluhod at niyakap si Emilio. Siya ang tatay mo, anak, umiiyak at mahinang wika ni Isabela sapat lang upang maging malinaw sa pandinig ni Miguel kaya hindi na ito nagtanong pa. At tumayo ito at muling niyakap si Isabela. Patawarin mo ako, mahal ko. Babawi ako, pangako. Hindi ko na kayo iiwan at hindi ko na kayo hahayaan pang umalis, bulong ni Miguel kay Isabela. Wala kang kasalanan, Miguel. Ako ang nagdesisyon nito at inilihim ko sa iyo ang lahat dahil mahal kita. Pagkasabi nito ni Isabela ay muling nahulog ang mga pinipigilang luha ni Miguel dahil ramdam nito ang pagmamahal ni Isabela sa kanya hanggang ngayon. Nagmamadali akong umalis sa mansyon noon dahil sa takot kong malaman ng mga kasama ko sa bahay ang pagdadalang tao ko. Hindi ko rin ginawa ang napagkasundoan nating plano. Hindi ko kaya, Miguel. Buhay na si Emilio sa aking sinapupunan, ramdam ko na ang pagdalaw niya kaya sabi ko sa sarili kong itutuloy ko ang pagbubuntis ko sa kanya. Mahal kita kaya kita iniwan dahil hindi ko gustong ako ang dahilan ng paghihirap mo. Okay lang na ako ang maghirap basta huwag lang ikaw. Hindi ko rin ipinaalam sa iyo na itutuloy ko ang pagbubuntis. Basag ang kanyang boses na nagpapaliwanag kay Miguel habang punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Tama na, huwag ka nang magpaliwanag. Ang totoo niyan, nang magbakasyon kami sa Europa, napag-isip-isip ko din na huwag nang ituloy ang unang plano dahil alam kong masama iyon, masama na hindi ituloy ang pagbubuntis. Biyaya iyan sa Diyos at dapat alagaan natin. Handa ko na sana kayong ipaglaban dati pero pagdating ko, wala ka na pala pero ang mahalaga, nandito na tayong tatlo, pamilya na tayo. Salamat. Salamat dahil hindi mo ginive up si Emilio. Kaya pala ang ganang loob ko sa kanya, mahinang bulong ni Miguel kay Isabela habang yakap niya ito. Pagkatapos ng mahaba-habang usapan ay saglit lang, may tinawagang kaibigan si Miguel at tinanong ang update sa mga pinapagawa nito kahapon. Okay na ang lahat, boss, pati na ang mga kagamitan, maikling sagot ng nasa kabilang linya. Nagpasalamat si Miguel at tinapos na nga ang usapan sa telepono nang nakangiti na nga siya. Pagpasok ng isang doktor, ipinaliwanag ng doktor ang kondisyon ni Isabela na kailangan ng pag-iingat dahil papagaling pa ang operasyon nito sa matrace. Walang ipinagbabawal basta sundin lang ang mga resetang gamot sa loob ng 1 buwan. Pirmado na ng doktor ang medical record na pwede nang lumabas ng ospital si Isabela bukas ng umaga. Pagkatapos itong sabihin ng doktor, bakas na ang liwanag at kasayahan sa mukha ni Emilio dahil sa wakas ay ligtas na ang kanyang ina. Makakauwi na tayo sa bahay, Nay, masayang wika nga ni Emilio habang yakap ang ina. Oo, anak, sagot naman ni Isabela sabay halik sa noo ng bata. Umaga na nang inayos ni Miguel ang lahat ng bayarin sa ospital habang si Emilio ay nagliligpit na ng mga gamit na animoy isang malaking tao kung kumilos dahil alam na alam niya ang kanyang ginagawa sa likod ng murang edad nito. Nay, handa na po ang lahat, masayang sabi nito sa ina na siya namang pagdating ni Miguel. Tayo na at lalabas na tayo. Wika naman ni Miguel. Bakas naman ang sobrang kasayahan sa mukha ni Emilio at pabalik-balik itong nagpasalamat kay Miguel dahil nabawasan ang bigat na pasa nito sa kanyang balikat sa kabila ng kanyang kamusmusan. Tay, salamat talaga ng marami po ah. Kung hindi ka po bumalik,
Siguradong mahihirapan si nanay, wika ni Emilio, at sa pagkasabing iyon ng bata ay may kung anong matulis na bagay na parang sumundot sa puso ni Miguel at biglang inisip nito ang hirap ni Isabela at Emilio sa araw-araw sa loob ng 7 taon habang siya ay nasa marangyang pamumuhay. Akay-akay na ni Miguel si Isabela habang pinasasakay ito sa kanyang kotse at si Emilio naman ay abala sa pakikipag-high five sa mga guard on duty sa ospital bago ito nakarating sa sasakyan. Ganyan kagiliw si Emilio sa mga taong nakapaligid sa kanya kaya mahal na mahal siya ng mga ito. Habang binabaybay ang daan, napansin ni Isabela at Emilio na papasok ang sinasakyang kotse ni Miguel sa isang malaking exclusive subdivision na siya namang developer nito. Miguel, hindi ito yung daan patungo sa amin, bal, isang wika ni Isabela. Isabela, hindi na kayo titira ni Emilio sa lugar na iyon. Hindi kayo nababagay doon dahil pamilya ko kayo, paliwanag nga ni Miguel. Tay, papaano na po yung mga kaibigan ko, tsaka yung mga kalaro ko po doon, nag-aalalang tanong ni Emilio. Anak, pwede mo silang puntahan anumang oras at araw na gusto mo para bisitahin ang mga kaibigan mo, nakangiting sagot ni Miguel sa nag-aalalang mukha ni Emilio. Hindi na muling umimik pa si Isabela sa mga pag-uusap ng mag-ama dahil walang masisilungan ang kaligayahang naramdaman nito ngayon. Nabaling na rin ang atensyon ni Emilio sa mga magagandang tanawin papasok sa sub. Namimilog ang mga mata nito sa mga magagandang bahay na napapaligiran din ng makukulay na bulaklak at biglang natahimik si Emilio nang huminto na ang kanilang sasakyan sa harap ng malaking kulay puti na bahay. Oh, andito na tayo, wika ni Miguel habang inaalis ang lock ng seatbelt nito. Tay, talaga po, dito na kami titira ni nanay, tanong ni Emilio na may pagkaanghangga sa nakitang karangyan sa paligid ng bahay. Oo naman, anak, sagot ni Miguel habang akay-akay si Isabela na naglalakad patungo sa bago nilang titirahan hanggang sa pagpasok sa bahay ay, wow, ang ganda, ang mga katagang pabalik-balik na sambit ni Emilio. Si Isabela naman ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari kaya tahimik lamang ito habang minamasdan ang paligid na animoy panaginip ang lahat para sa kanya. Tayong tatlo lang muna dito dahil ang 2 katulong, isang driver, at isang hardinero ay bukas pa darating, wika nga ni Miguel. Tanging-tango lamang ang naisagot ni Isabela at sadyang si Emilio ang laging mausisa. Hinawakan pa nga ni Miguel ang kamay ni Isabela habang nililibot nila ang bahay na siya namang ikinagulat ng babae. Pero ang totoo, sa tinagal-tagal ng panahon na hinintay niya, muling tumibok ang natutulog niyang puso ng biglang. Wow, may driver po tayo. Katulong tsaka hardinero, namamanghang tanong ng bata. Napangiti si Miguel. Oo anak, kailangan natin sila dahil medyo may kalakihan ang bahay, sagot naman ni Miguel. Simula sa araw na ito, kung ano ang akin sa inyo na rin ito. Ito na ang ating tahanan at hindi na tayo magkakahiwalay kailanman, mariing deklarasyon ni Miguel sa harap ng kanyang mag-ina. Pagkatapos ng ilang araw sa San Martin, nagpaalam si Miguel sa kanyang mag-ina na uuwi muna ito ng Maynila at babalik din ito kinabukasan dahil may aayusin lamang ito. Simula noon ay gawain na ni Miguel ang pabalik-balik sa Maynila at San Martin na medyo mahirap ngunit kalaunan ay nasanay na din siya dahil pinanindigan talaga niya ang pagbawi. Lingid sa kaalaman ni Miguel, nakabantay pala ang mata ni Doña Teresa sa kanya at halos bilang na nito sa kalendaryo ang mga araw kung kailan lang umuuwi ng mansyon ang binata kaya naman pinuntahan niya ito sa opisina at kinausap ito ng masinsinan. Ma, mas kailangan ako sa site. Hindi natin matutugunan ang problema sa mga proyekto ng kumpanya kung nakaupo lang ako dito sa opisina. Oo nga't may mga tauhan tayo pero iba pa rin kung physically present ako doon, paliwanag nga ni Miguel. Hindi naman ito kinontra ni Doña Teresa dahil nakikita naman niyang lumalaki ang return of investment ng kanilang construction company sa iba't ibang construction site pero pinaalalahanan muli ni Doña Teresa si Miguel na huwag masyadong isubsob ang sarili sa trabaho at pagtuunan din ang pag-aasawa dahil apo nga ang laging hinihingi nito sa kanya. Hayaan mo, Maria, mabibigyan din kita ng apo. Maraming apo. Pupunuin natin ng apo ang mansyon, pati dito sa opisina may apo mong maglalaro. Pabirong sinabi ni Miguel sa ina na bakas ang kasiyahan nito at napansin din iyon ng kanyang ina. Mukhang masaya ka. May napupusuan ka na ba? Excited na tanong ni Doña Teresa. Meron. Sino siya, anak? Gusto ko na siyang makilala at makilatis habang maaga pa. Napangiti lang ang lalaki. Sa tamang oras, Maria.
Basta sigurado na ako na mahal ko siya kaya nga nagalingan ko ang mga gawain ko sa kumpanya. Okay anak, take your time. Maghihintay lang kami ng papa mo pero huwag mo namang patagilin. Masaya naman si Doña Teresa sa narinig mula sa anak ngunit lingid sa kaalaman nito ang mga itinatagong lihim ni Miguel sa San Martin, lihim na hindi pa niya kayang ipaalam sa ina dahil hindi pa siya handa sa maaaring maging reaksyon nito. Kahit na ito'y inilihim niya sa kanyang magulang, ramdam ni Miguel ang labis na kasiyahan sa buong buhay niya na nagsasama silang tatlo sa iisang tahanan bilang pamilya. Unti-unti na ngang nanunumbalik ang sweetness nilang dalawa ni Isabela na matagal na nga niyang pinakahihintay at hinahanap-hanap na hindi naman niya nahanap sa kahit na sinong babae. Puno ng inspirasyon ang bawat kilos ni Miguel at naging maayos naman ang lahat para sa kanilang tatlo. Naging maayos na ang pangangatawan ni Isabela at lubusan itong gumaling mula sa sakit habang naging normal na ang buhay ng batang si Emilio. Mag-aaral na rin kasi siya sa darating na pasukan sa isang pribadong paaralan. Lumipas na ang maraming buwan. Sanay na ang sistema ni Miguel sa pag-uwi sa San Martin pagkatapos ng buong araw ng trabaho sa Maynila at hindi na ito sinisita ng kanyang ina dahil wala naman talaga itong nakikitang problema sa kumpanya. Batid ni Doña Teresa na puno ng inspirasyon ang kanyang anak at masaya naman siya rito ngunit lingid sa kaalaman ni Miguel, hindi na mahintay ni Doña Teresa kung kailan ipakikilala ng binata ang kanyang minamahal dahil ang Doña na mismo ang naghanap ng paraan upang makilala ito. Nag-hire ito ng isang private investigator upang pasundan ang bawat kilos ni Miguel at kung saan ito pumupunta pagkalabas ng opisina at kung sino ang babaeng laging kasama. Ma'am, aasa kayo sa loob ng isang buwan ay may resulta na ang pinapagawa ninyo, siguradong pahayag ng hired investigator ni Doña Teresa. Salamat naman kung ganoon, sagot naman ng Doña. Nagsimula nang nasasalamin ng inang Doña ang engrandeng kasal ng kanyang Yunako Aiho at hindi na siya makapaghintay ng matagal kaya't siya na mismo ang naghanap ng paraan para makilala ang babaeng pinagkakaabalahan ngayon ni Miguel at upang madaliin ang pagpapakasal nito. Araw ng Linggo sa bahay nila Miguel sa San Martin, masayang nagpahanda ng pagkain sina Isabela at Emilio para sa kanilang swimming time. Ganito ang kanilang Sunday routine na nagpapa-excite sa kamusmusan ni Emilio. Habang nasa swimming pool, masayang minamasdan ni Miguel ang kanyang mag-ina na nasa gitna ng pool na nagpalutang-lutang sakay ng hugis pato na salbabida. Bakas sa mukha ni Miguel ang kasiyahang hindi niya madama simula noong malaman niyang umalis sa kanilang mansyon si Isabela. Ibang-iba na ito ngayon kumpara noong unang kita niya sa ospital makalipas ang ilang taon na dati ay payat, gasgasen, at malungkot, pero ngayon malaki na ang pinagbago nila. Biglang tumayo na nga si Miguel at inihahanda ang sarili para mag-swimming na rin nang tumunog ang kanyang telepono. Hindi niya ito pinansin sa halip ay lumangoy ito patungo sa gitna ng pool, hinayla paikot-ikot ang salbabidang mag-ina. May mga pagkakataon pa nga na binubuhat nga ni Miguel si Isabela habang nasa balikat naman niya si Emilio. Kayang-kaya naman niya dahil makisig naman siya. Sobrang saya nga nila bilang isang pamilya. Sumisigaw pa nga sa tuwa si Emilio habang nakayakap ito sa kanyang ina at nakayakap naman sa likuran ni Isabela si Miguel. Daling pinaupo ng maayos si Emilio habang silang dalawa ni Isabela ang nasa tubig. Dito nagsimulang nag-propose ng kasal si Miguel kay Isabela sa harap mismo ng kanilang anak. Isabela, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Pasensya ka na sa mga nagawa kong pagkakamali noong nakaraan. Sana naipakita ko na sa'yo na nagbago na ako at talagang willing akong bumawi sa inyo pero mas magagawa ko ito kung mas makakasama kita habang buhay. Will you marry me? Isabela, tanong ni Miguel kay Isabela ngunit hindi kaagad nakasagot si Isabela dahil mas una pang lumabas ang luha sa kanyang mga mata, habang nakatakip naman ang dalawang kamay sa kanyang bibig. Yes, Tay, si Emilio na ang sumagot para sa kanyang ina, at dali-dali namang inilabas ni Miguel ang singsing at isinuot ito sa daliri ni Isabela. Napangiti si Miguel at napapailing na lang din si Isabela sa kapilyuhan ng kanilang anak. Yay! Magpapakasal na ang nanay at tatay ko, sigaw ni Emilio habang nagkayakap naman sina Miguel at Isabela. Masaya nilang pinagmamasdan si Emilio na sayaw ng sayaw kahit walang tugtog. Miguel, salamat ha, tanging wika ni Isabela. Lahat gagawin ko para sa inyo, mahal ko, sagot naman ni Miguel at hinalikan si Isabela sa labi. Mataas na ang sikat ng araw nang umahan na nga sa kanilang swimming time sina Miguel.
Madaling nakatulog si Emilio dahil sa sobrang pagod habang sina Miguel at Isabela ay nagsimula ng magplano sa kanilang kasal. Tanging hiling ni Isabela ay pasimpleng kasal lamang ang dapat na mangyari, at umayon naman dito si Miguel. Lahat ay ibibigay niya para sa kapanatagan ng loob ni Isabela. Lunes ng umaga ay balik Maynila na nga si Miguel para sa mga obligasyon sa kumpanya habang si Emilio ay pumasok sa eskwela. Nag-iisang umupo si Isabela sa veranda nang mapansin nito ang dalawang kotseng puti na pabalik-balik sa harapan ng kanilang bahay. May konting kaba sa kanyang puso ngunit tinatigan niya ang kanyang sarili. May pumapasok sa kanyang isip ngunit binabawi niya ito. Tanging dalangin niya na makauwi ng maaga sina Miguel, gayon din si Emilio. Tumunog naman ang kanyang telepono at si Miguel ang nasa kabilang linya. Miguel, mabuti naman at napatawag ka, wika ni Isabela na may pag-aalala. Bakit, mahal ko, takang tanong ni Miguel. May dalawa kasing kotseng puti na pabalik-balik sa harap ng bahay natin eh. Pero wala namang bumababa, sumbong ni Isabela. Pagkarinig ng kotseng puti, ay biglang kinabahan si Miguel dahil walang ibang kulay ng sasakyan na meron sila sa mansyon maliban sa puti. Hintayin mo ako dyan at huwag kang lalabas, ano man ang mangyari. Dadaanan ko si Emilio sa paaralan bago kami didiretso, kalmadong pagkasabi ni Miguel ngunit may pagmamadali ang boses nito. Pagkababa ng telepono ay bumalik nga si Isabela sa veranda at nakita nito ang isang lalaking nakauniporme na bumaba ng sasakyan habang nagmamasid sa paligid na wala namang planong magtagal sa lugar. Bumalik ito sa kotse at muling pinaandar. Sigurado na si Isabela na ang bahay niya ang pakay ng dalawang kotseng puti. Pumasok na lamang si Isabela sa bahay at umupo sa sofa sa sala at doon hintayin ang pagdating ni Miguel. Mahigit isang oras pa ang tatakbuhin ng sasakyan ni Miguel bago makabalik ng San Martin. Bahala na, usual sa isip ni Isabela habang si Miguel ay halos pipi na rin sa pagpapatakbo ng sasakyan makarating lang kaagad sa San Martin. Kinakabahan ito sa sasakyang puti na sinasabi ni Isabela. Tinawagan niya ang kanyang ina upang masiguro kung ano ang nasa isip niya subalit hindi ito sumagot. Kilala niya ang kanyang ina. Habang si Isabela ay halos mag-iisang oras nang nakaupo sa sala nang tumunog ang doorbell. Sigurado siyang hindi ito sina Miguel. Ma'am, ikaw po ang hinahanap at gusto ka raw makausap, sabi nga ng kasambahay. Bamantong hininga si Isabela at inutusan ng kasambahay na papasukin na lamang sa bahay ang naghahanap sa kanya. Sa isip ni Isabela, hindi pwedeng habang buhay silang magtatago ni Emilio. Dali-dali itong pumunta sa kusina at uminom ng tubig at huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Tama si Isabela dahil si Doña Teresa nga ang naghahanap sa kanya dahil tanaw na nga niya ito mula sa kusina na nakatalikod sa kanyang direksyon. Kalmadong lumapit sa kanya si Isabela at binati ito. Sakto naman na dumating sa wakas si Miguel kasama si Emilio. Nakita niya na poker face lamang ang kanyang ina. Kinakabahan nga silang lahat, si Miguel, si Isabela, maging si Emilio, kinakabahan din. Tila nakakatakot kasi ang itsura ni Doña Teresa. Ma, kumalma kayo. Okay, ibang-iba sa mga iniisip mo. Kung ano man yan, ang kung anong mayroon sa amin ni Isabela, kung yaman lang ang habol niya sa amin, hindi yung totoo, biglang sabi pa nga ng lalaki hindi pa man nagsasalita si Don Teresa. Dahil kilala na nga niya ito dati pa kapag nagkakaroon nga siya ng mga babaeng nalilink sa kanya, yun na lang lagi ang iniisip ng kanyang ina at pinaalalahanan siya. Nagmukha tuloy siyang defensive. Ma, mahal na mahal ko si Isabela at may anak kami, sabi na nga ni Miguel sa matigas na boses. Bakit, Miguel, ha? Nagulat nga silang lahat sa tinura ni Doña Teresa. Tumingin ito kay Isabela. Layuan mo ang anak ko, hampas lupa. Hindi ka nababagay kay Miguel, ito ang binitawang salita ni Doña Teresa na klaro sa pandinig ni Isabela. Magkano ba ang kailangan mo para layuan mo ang aking anak? Muling belang ng Donya kay Isabela sabay hablat ng bag mula sa kamay ng isang lalaking kasama nito at binuksan ito at kinuha ang limpak-limpak na pera sabay hagis sa mukha. Sa buong buhay ni Isabela ngayon lamang siya nang nakakita ng ganitong karaming pera na nagkalat sa sahig. Lumayas ka ngayon din at huwag ka nang magpapakita pa kay Miguel. Ma, sigaw ni Miguel at dali-daling lumapit sa kanyang galit na inang Donya habang si Emilio ay patakbong nilapitan ang umiiyak na inang si Isabela. Mama, awa ka. Hayaan mong patunayan ko sa inyo na mali ang iniisip mo. Naiba si Isabela, kung yaman lang namin ang habol niya.
Sana noon pa nang mabuntis ko siya pero lumayo siya at binuhay niyang mag-isa si Emilio. Mahal na mahal ko si Isabela. Huwag mo na akong litaniahan, Miguel, dahil alam ko na ang lahat bago pa man ako pumarito. Alam ko kung ano ang plano nyo. Walang-wala yan kumpara sa mga babaeng naghahabol sa iyo. Kung magpupumilit ka sa gusto mo, Miguel, ang lahat ng sayo ngayon kukunin ko. Wala akong iiwan sa iyo naman na kahit isang gusot, pagsigaw na pagbabanta ni Doña Teresa. At dumating na ang araw na kinatatakutan ni Isabela kaya nilapitan niya si Miguel at nakiusap sa binata. Sige na, Miguel, sundin mo na ang mama mo para hindi ka maghirap. Huwag mo na kaming alalahanin, pakiusap ni Isabela habang puno ng luha ang mga mata. Ngunit biglang sumabat si Emilio habang hawak ang kamay ng ina. Nay, please po, huwag mong ipamimigay si tatay sa atin. Siya dapat tayo, ang dapat makasama ni tatay. Sabi nga ni Emilio na luhaan na rin at mas lalong humigpit ang hawak ni Miguel sa kamay ni Emilio at inakbayan pa nga si Isabela. Hindi pa rin nagpatinag si Doña Teresa at buo pa rin ang desisyon na ilayo kay Miguel ang dalawa. Miguel, isang malaking kahihiyan ang ginagawa mong yan. Pinalaki kita ng maayos tapos ito lang ang igaganti mo sa akin. Ipinagpalit mo kami sa kanila. Galit na sigaw ni Doña Teresa nang biglang, Lola. Huwag mong kukunin si tatay sa amin, please, biglang pakiusap ni Emilio sa nagmamakaawang boses. Natigilan tuloy si Doña Teresa dahil sa unang pagkakataon, may isang bata na tumawag sa kanya ng Lola. Tinitigin nga lamang ng medyo matagal ni Doña Teresa ang bata at makalipas nga ang ilang segundo, muling nagsalita si Emilio, Lola, dito na lang po si tatay sa amin. Promise, sasabihin ko po sa kanya na hindi maghingi ng pera sa inyo dahil kaya ko naman pong maghanap ng pera eh. Mamamalamouse po ako araw-araw, wika pa nga ng batang si Emilio habang direktang nakatingin kay Doña Teresa. Muling natigilan ang matanda sa salitang binitawan ni Emilio. Hindi alam ni Don Teresa ang isasagot sa tinura ng matalino at mabait na bata dahil ramdam nito ang parang malamig na yelo ang binuhos sa kanyang ulo mula sa langit. Biglang namula ang gilid ng mata ni Donya na parabang pigil na pigil ito sa pagpatak ng kanyang luha. Saglit parang nakita niya ang mukha ni Miguel noong bata pa kung may nilalamang nahingiin ito sa kanya. Lamambat ng tuluyan ng sobra-sobra ang puso ni Don Teresa lalo na nang mas matitigan nga ang bilugang mata ni Miguel na kawangis naman ang mata ni Emilio. Laking gulat na lamang ni Miguel at Isabela sa kalayuan nang makitang nakayukod si Doña Teresa at niyakap si Emilio. Gayon din ang bata na napayakap ang maliit na mga kamay nito sa kanyang lola. Pag-iisipan ko, Apo, medyo malamig na turan nga ni Doña Teresa sa bata. Napangiti naman si Emilio dahil nga nagulat. Dali-dali muna itong humakbang ang patungo sa sasakyan hanggang lumisan na ang dalawang kotse at hindi pa rin moari ni Isabela kung ano ba talaga ang naging reaksyon ni Doña Teresa pero nagpasalamat na rin naman sila dahil walang sinabi na kahit na anong masasakit na salita si Doña Teresa. Ang kinainis lang siguro nito ay dahil inilihim nga ni Miguel ang lahat. Sa kabila nga noon, binigyan nga ng pag-asa ni F sina Isabela at Emilio. Niyakap nga at hinalikan ni Miguel si Isabela at sinabing, huwag mag-alala dahil this time, talagang ipaglalaban na nga niya sila. Tahimik ang lahat habang nakaupo sa malapad na sofa sina Miguel, Isabela, at Emilio nang biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Ang kanyang ina ang tumatawag. Sagutin mo na. Tawag po ni Lola yan, Tay, pangungulit nga ni Emilio at tumalima naman si Miguel. Hello, Ma. Hihintayin kita sa Manson, Miguel. Umuwi ka kung kailan mo gustong umuwi. Ikaw ang bahala kung gusto mong dalhin ang iyong mag-ina, mahina at kalmadong boses ng ina. Opo, Ma, masiglang sagot ni Miguel na may halong pag-asa. Dinig ni Isabela at Emilio sa boses ni Doña Teresa at sa pagkababa ng telepono, ang kaninang maramdaming eksena ay napalitan ng tuwa at saya at napatayo si Miguel at niyakap ng buong higpit ang kanyang mag-ina. Sabi pa nga ni Miguel, sorry, mahal ko, kung naging ganoon ang reaksyon ni Mama. Wala kang dapat hihingi ng sorry. Naiintindihan ko ang mga nangyari kanina at napaghandaan ko na yun ng matagal. Salamat, mahal, sabay halik ni Miguel sa kamay ni Isabela. Kinabukasan nga ay kagaya ng mga nakasanayan ng araw ay abala sa pag-aayos si Isabela para sa pangangailangan ng kanyang mag-ama mga kailangan ni Miguel sa opisina at baon ni Emilio sa eskwela balik normal ang kanilang pamilya na parang walang nangyari kahapon.
Makalipas ang isang buwan papalapit na ang wedding anniversary ng mga magulang ni Miguel, imbitado ang lahat ng kanilang mga empleyado makakakilala sa may office ng kanilang kumpanya sa Maynila. Ito na siguro ang panahon para iharap ko sa publiko ang aking pamilya, usual sa isip ni Miguel. Bahala na, sabi pa nga nito. Kahit na may pag-aalala siya, ang mahalaga sa ngayon hindi galit ang kanyang ina, maliban lamang sa panlalamig nito dahil nga sa pagsisinungaling niya, pati na rin sa pagtatago ng matagal sa apo na matagal na nga niyang inaasam-asam. Natigil nga sa pag-iisip si Miguel nang biglang, "Sir, ilalabas ko na ba ang send memo ni Doña Shelo sa mga empleyado?" Tanong ng sekretarya. Anong memo, tak ang tanong nga ni Miguel. Itong compulsory white gown sa babae at black tuxedo para sa mga lalaki and dadalo sa wedding anniversary ng mama at papa mo, sagot ng sekretarya. Napakunot noo si Miguel. Bakit double white? Nagtatakang tanong ulit nito. Nag-iisip man, ngunit walang magawa si Miguel kundi sundin kung ano ang nakasaad sa company memo. Sa mga sandaling iyon, tumawag naman ang personal aide ng kanyang ina. "Sir, good afternoon po. Pinasasabi po ng mama ninyo na a day before sa wedding anniversary kailangan nasa Maynila na po kayo at huwag na po kayong bibili pa ng mga damit na isusuot dahil ready na po ang lahat para sa inyong tatlo. May aasikaso na po si sa inyo." Mabilis na pagkasabi ng babae sa kabilang linya na naintindihan naman ito ni Miguel. Nakangiti ito at nagpasalamat pa rin si Miguel dahil kasali pa rin ito sa mga plano ng kanyang ina. Gayon din sina Emilio at Isabela. Kahit nanlalamig ang pakikitungo ng Donya sa kanya, hindi na ito bago kay Miguel dahil ganyan talaga ang kanyang ina pagdating sa mga okasyon. Hindi na ito nag-iisip pa sa kanyang susuotin dahil inihahanda na ito ni Doña Shelo. Kaagad niya naman itong ibinalita sa kanyang mag-ina na paghalata ni Miguel na bakas sa mukha ni Isabela ang pag-aalala pagdating sa araw na iyon, subalit dali-daling pinawi yun ni Miguel sa utak ni Isabela at nagkaroon nga lang sila ng sweet moments together. "Huwag ka nang mag-alala, mahal ko, dahil magiging maayos ang lahat," kumbinsi sa kanya ni Miguel. At tumango naman si Isabela habang si Emilio ay sumabat na rin sa usapan. "Nay, huwag ka pong matakot dahil nandito kami ni tatay magtatanggol sa'yo," paniniguro ni Emilio sa ina. Bata pa man nakitaan na ni Miguel si Emilio ng labis na pagmamahal sa kanyang nanay. Dumating na nga ang araw na kinatatakutan ni Isabela. Ito ay ang pakikihalubilo sa mga pamilya at kaibigan ni Miguel. Ramdam ni Isabela ang panliliit sa kanyang sarili dahil sa malaking agwat ng antas ang pamumuhay nila ni Miguel. Langit at lupa ang pagitan nilang dalawa, subalit lahat ay gagawin niya ng maayos para sa kanyang anak na si Emilio at sa mahal niyang si Miguel. Kung nagawa siyang ipaglaban ng mga ito, kailangan din matutong siyang ipaglaban ng dalawang lalaking to sa buhay niya. Sa hotel sa Manila, dinala ni Miguel ang kanyang mag-ina sa hotel kung saan idadaos ang wedding anniversary ng kanyang mga magulang. Bukas na ito magaganap, kaya todo handa sila sa kanilang isusuot na damit. Naging maayos naman dahil may ikaso sa kanila mula sa damit hanggang sa pag-aayos na sa sarili, makeup at accessories. Laking gulat na lamang ni Miguel dahil ang mga paboritong alahas ng kanyang ina ay siyang ipapagamit nito kay Isabela. Lumukso sa tuwa ang puso ni Miguel dahil minsan nang sisinabi ng kanyang inang si Doña Shelo na ang tanging babaeng mamahalin niya lang ang makakasuot ng alahas na iyon. Napaluha sa tuwa si Miguel, ngunit itinago niya ito kay Emilio at Isabela na busy na rin sa kanilang pag-aayos. Habang nagbibihis ay inayusan si Isabela. Pabalik-balik na ang tingin ni Miguel dahil unti-unti nang lumitaw ang ganda ni Isabela, lalo itong gumanda. May lumapit naman kay Miguel na isang coordinator ng event. "Sir, tapos na po ba kayong magbihis?" tanong nito sa binata. "Oo," sagot naman ni Miguel. "Sige po sir, una ko na po kayong ihahatid sa venue," sabi nito sa kanya habang itinuturo ang daan. Parang nag-aalangan si Miguel dahil na may iwan pa na inaayusan si Isabela. "Sige na, mauna na kayo Don Emilio," sabi naman ni Isabela. Pagkasabi nito ay tumalima si Miguel. Lumingon pa ito sa kanya bago umalis at hinalikan siya sa noo. Mga kalahating oras bago natapos ang pag-aayos kay Isabela at naghahanda na rin ito para tatanggo sa venue habang nakaalalay sa kanya ang apat na babaeng naka-assign para sa kanya. Malapit na si Isabela sa venue, napawang handa na ang lahat sa dadaluhan. Nasa loob na sina Miguel at Emilio malapit sa magarbong entablado kasama ang kanyang mga magulang. Namangha si Miguel sa ganda ng pagkaayos sa lugar na Naples. Umuti ng halos puting mga bulaklak ang paligid ng venue na para bang may ikakasal. Oo nga, wedding anniversary ito ng kanyang magulang. Habang si Isabela naman ay nasa bungad na ng dalawang malaking pinto, iniisip nito na para bang may ikakasal dahil lahat ay nakasuot ng puting gown. Ang iilang mga babae, ngunit naiiba sa kanila ang kanyang suot. May iilang kababaihan at kalalakihan din na nag-aayos ng pagkakasunod-sunod ng iba pang mga guest bago pa
man bumukas ang pinto isa pang babae ang patakbong tinungo ang kinatatayuan ni Isabela at pinahawakan nga ito ng puting boki. Nagulat si Isabela dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa bulaklak nang biglang bumukas ang dalawang pinto pa para sa kanya at klaroong narinig ang announcement ng MC. Ladies and gentlemen, let's all stand and witness the grand bridal march. Hindi makapaniwala si Isabela sa narinig na para siyang himatayin, gayon din si Miguel. Habang nasa harap ng entablado nagsimula na ring bumukas ang mga ilaw na mas lalong nagpatingkad sa ganda ng lugar, gayon din ang mga malalaking LED monitor kung saan pabalik na lumalabas sa screen ang mukha ni Miguel at Isabela. Mabilis na naintindihan ni Miguel ang mangyayari, umiyak na lamang ito at niyakap ang kanyang ina at ama, gayon din sa Emilio. Tay, kasal po ba pala ninyo ngayon ni Nanay? Inosenteng tanong ni Emilio at si Doña Shelo ang sumagot, oo. Apo, kasal ngayon ng nanay at tatay mo, mahinang sagot ng Donya. Habang nagsisimula ng bridal march pumaibabaw na rin ang makatindig balahibong boses ng singer habang inaawit ang Beautiful in White. Hindi na halos makita ni Isabela ang nilalakaran red carpet dahil puno na ng pinipigil na luha ang kanyang mga mata, ngunit bumagsak din ito kalaunan nang makitang umiiyak din si Miguel na naghihintay sa kanya, gayon din si Emilio. Hawak ng kanyang lolo at lola si sinalubong siya ni Miguel at nagpalakpakan ng mga tao. Mahawakan nito ang kamay ni Isabela at sabay na tinungo ang harap ng entablado kung saan nakapwesto na ang magkakasal sa kanilang dalawa. Hindi na halos mapigil ni Isabela ang pagpatak ng kanyang luha kaya pinahid ito ni Miguel at nagbiro, mamaya na tayo iiyak mahal, pagkatapos ng kasal baka masira ang makeup mo. Mahinang wika nito kay Isabela habang dahan-daang pinapa ang luha nito sa mata. Buti na lang waterproof ang makeup ni Isabela at hindi ito nagkalat sa kanyang mukha. Kahit basang-basa ng luha, tahimik na ang lahat ng sinimulan ng wedding ceremony na akala ng lahat ay wedding anniversary lang. Isang buwan itong pinlano ni na Doña Shelo at Don Alfonso. Ilan lamang sa mga malalapit na kaibigan ang nakakaalam na kasama ng Donya sa pagplano. Simula na naman ng palakpakan ng nasa Kiss the Bride na at nakiinay na rin ang mga bisita, pati na rin sina Ad Shelo, Don Emilio. Habang karga si Emilio, kakargahin kita para makita mo ang Kiss the Bride ng nanay at tatay mo, wika pa nga ni Don Emilio sa apo. Simula sa araw na taisa na kayong mag-asawa sa mata ng Diyos at publiko, maaari mo halikan ang iyong asawa. Pagtatapos na deklarasyon sa kasal nila Miguel at Amen, marahang binuksan ni Miguel ang belo ni Isabela at hinalikan ito ng ubod ng tamis at muling nagpalakpakan ang mga taong saksi sa kanilang sorpresang pag-iisang dibdib. Masayang nagsipaghanda ang lahat para sa kainan sa mga pagkaing nakahanda na sa kani-kanilang mesa. Masaya ang lahat dahil marami din sa kanilang na surpresa habang sinama Anda at Miguel at isa-isang nag-iistima sa nilang mga bisita. Nilapitan sila ni Doña Shelo at Don Emilio. Niyakap ni Doña Shelo si Isabela at humingi ng tawad sa malamig na pakikitungo. Noong una nga sila muling magkita, welcome to the family, masiglang wika naman ni Don Emilio habang yakap naman si Isabela. Congrats son, you have chosen a good wife. Mahinang sabi ni Don Emilio kay Miguel, your mom hired a very good investigator and we all found out the truth. Ang pagpunta ng mama mo sa bahay ninyo sa San Martin ay para sukatin lamang ang katatagan nyo and your mom succeeds in her mission and you to also pass from your mom's test. Pag-amin sa kanila ni Don Emilio, congratulations to both of you. Masayang wika ni Don Emilio and congratulations also to Emilio. Maya po, sinabi ito ni Don Shelo habang yakap ang apo. Masaya ang lahat sa double celebration ng gabing yun na senyales ng bagong buhay ni na Isabela at Emilio kasama si Miguel. Makaraan lang ng ilang buwang kasal, biniyayaan pa nga sila ng isa pang anak. Masaya si Emilio dahil sa wakas ay natupad na ang kanyang matagal nang hinihinging kapatid. Masaya rin ang mga magulang ni Miguel dahil natupad din ang mga hinihiling nilang apo sa anak. Ngayon ay walang mapagsidlan ng kanilang kasiyahan at dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Miguel at Isabela.